Samantala, balikan po natin ang ulat naman ni Mark Salazar. Ukol pa rin po ito sa ginagawang kampanya po ng pulisya kontra droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kabilang na dyan yung pagkakaaresto po sa big-time drug lord na si Kerwin Espinosa. Mark? Connie, totoo raw yung bilang na 3 to 4 million drug addicts na pirming binabanggit ni Pangulong Duterte. At yung sinasabing tayo raw ay isa ng narco state. Sabi yan ni PIDEA Director General Isidro La Peña, isang pinakabagong household survey daw ng Dangerous Drugs Board o DDB na ginawa noong isang taon lang ang basihan daw ng bilang na yan. At ang mga government officials sa narco list ng Pangulo, ang basihan naman daw para sabihing nasa narco state na tayo. Si La Peña at si Senator Tito Soto na dati ring chairman ng DDB ay kapwa bisita sa first anniversary ng PNP Anti-Illegal Drugs Group. Naniniwala rin si Soto sa bilang ni Duterte, ni Pangulong Duterte, dahil noong 2008 at nung siya nasa DDB pa, ang bilang nila noon ay 1.7 million drug dependent at sa laki daw at ng inilaki ng industriya ng droga sa bansa, hindi raw malabong magdoble ang bilang ng addict in the last 8 years. At sa very conservative estimate ni Soto, ipagpalagay na lang daw Connie na 1 gramo lang, kunwari, ng shabu ang kinukonsumo ng isang drug dependent per week, sabihin na lang daw na ganyan, sa presyong 2,000 pesos. At sabihin na lang daw na 1.7 million lang ang drug dependent, multiply that per month, so times 4 at times 12 para sa buong taon, ang estimate daw ng drug money sa bansa ay runs by the hundreds of billions of pesos. So nasa na ba tayo sa anti-drug campaign? Ipinagmalaki kaninang umaga ni AIDG Director Albert Pero ang milestones nila in their first year as PNP's premier anti-drug unit. Marami siyang binigit, yung arrest ni Kerwin Espinosa, yung seizure ng mga 90 million worth of shabu in Cagayan, sa Subic Zambales na drug laboratory na nakuha nila. Suma total daw ay 4.7 billion pesos na worth of assorted illegal drugs at equipment ang kanilang nasa wata in the last year. Pero kung 4.7 billion pesos lang itong worth of illegal drugs na nawala sa industriya, kumpara doon sa sinasabi ni Soto na hundreds of billions of pesos, ay tinanong namin, looks like we're not making a big dent. Ang maingay ay yung Oplan Tokhang at saka yung daily count ng mga napapatay na laban umano sa mga police operations. Kaya in-acknowledge ng AITG ni Senior Superintendent Pero, ang hepe nito, na kailangan talaga nilang mag-work on higher value targets like Kerwin at yung kumukuha raw sila ng leads from a big fish na itinuturo ni Kerwin, yung isang lovely impal na wala na sa Camp Rami Baitaw Bay dahil wala naman itong warrant of arrest. Sinisimulan daw nila magpapatuloy daw ang kanilang operasyon sa mga big fish para mawala talaga itong problema ng malaking industriya na ng droga sa bansa. Con. So meron na silang tinitignan ngayon ng mga iba pa, Mark, na mga big fish bukod syempre doon kay Kerwin. So in the process na ba ito? Oo, actually ito daw si Lovely Impal, mas mataas daw ito sa hierarchy ng industriya ng droga. At itong si Lovely Impal ay nagbigay daw ng mga pangalan. Yung kanyang, di ba, sumurrender sa PNP pero wala itong warrant of arrest. Pero hindi pa ayaw ilabas ito ng AIDG dahil ito ay under validation pa. Mahirap naman daw magpangalan at pagkatapos later on ay babawiin dahil kung mali naman pala ang pangalan. Pero dito raw sila kumukuha ng lead sa mga ganitong big fish para daw talagang matunto nila yung pinaka nasa ibabaw ng hierarchy ng drug industry, Con. Kanina sa Caloocan na meron ng nahuli rin na mga financier, di umano, ng illegal na droga. So yan daw yung heart, kumbaga, syempre, ng pagpapatakbo ng negosyo kung sino yung mga may pera na nagsusupply o nagfi-finance dito. So may mga ganito pa tayong ma-expect, Mark, na mga susunod na makukuha ng pulisya? Kasi ito kanina sa Caloocan pa lamang ito eh. Oo, yan ang pinapangako ng AIDG na talagang aside from yung mga supply chain na kanilang pinupuntirya doon sa kanilang ikamungay sa mga baba na operasyon ay magko-concentrate sila sa itaas din para talagang yung manufacturers, yung mga big
suppliers nitong droga na ito ang kanila talagang masawata dahil inaamin naman nila na at the rate we're going ay 38,000 arrests. Di ba? Meron na tayong 38,000 arrests and a few thousands killed in police operations. Kung halimbawa nga totoo ang 3 to 4 million drug addicts and dependents, ay medyo maliit na din. So dapat talaga yun talagang kapunin ay yung source ng droga. Ito yung malalaking isda na kanilang pinapangako, na kanilang tututukan, Connie. Oo, pero nabanggit din ba, Mark, paano rin naman nila babalansihin yung mga aligasyon, syempre, na kumbaga mas malakas ang loob ngayon ng mga pulis, no? Dahil din sa suporta yung binibigay ng administrasyong ito, ay hindi may iwasan na pagdudahan din yung ilang mga operasyon, particular sa Oplan Tokhang. Well, ang dumitipensa kanina dyan ay si Senator Tito Soto, who's all out ang kanyang support dito sa kampanya ng PNP, na sinasabi niya na we shouldn't highlight daw yung 2,000 plus na napapatay na nanlaban sa mga police operation, kundi i-highlight daw natin yung 38,000 na naaresto dahil kung totoo daw na ang kultura ay patayin ng patayin, ang mga suspect ay di dapat daw ang ating bilang ng patay ngayon ay 38,000. So sinasabi lang nila, ang punto lang ni Senator Soto ay hindi ito state-sponsored, hindi ito ang kanilang kultura na ipinatutupad na patayin lang ng patayin yung mga nasa ibaba. Dahil meron naman daw 38,000 na naaresto. Yan yung depensa na sinisigundahan din ng PNP AIDG. At sinasabi nila, hindi lang daw masyadong maingay, pero ang kanilang gapang talaga ay they're after the big fish dito sa industriya na ito, Connie. Alright, maraming salamat sa yung update na yan, Mark Salazar.